Isa na naman pong magandang gabi mga kabarangay. It's Thursday at ito po ang inyong lingkod, Kuis Edge po on behalf of Kapepe at saka si Dalisay. Hopefully makakasama natin sila later on tonight. At as we resume our episode for the month, ito po ang Balitang Lagro Live. Magandang gabi po at syempre na backstage po, syempre si Boy B. Kumusta po kayong lahat at I hope everyone's doing well. At alam naman natin yung mga pabugso-bugsong pagulan. At tulad ng inyong lingkod noong nakaraan na nagkasakit po tayo. Isa rin sa mga maraming mga pagkakataon naman ay kumadetsepohan tayo ng sakit ay grabe naman po. Ubusin po ng uso ngayon sa pagkakaalam ko. At alam kong ilan din sa mga estudyante lately, ngayon, nahawakan ko nga yung anak ko. Kaya ngayon, medyo okay-okay naman tayo, pero meron pa rin tayong mga ilang pang mga kinakailangang inumin na gamot. No? At paalala lang po yan na maging maingat po tayo lalo pat sa pabugso-bugsong paiba-ibang panahon. No? Mainit, tapos biglang uulan. So, with that, syempre, kinakailangan maging alisto po tayo at lagi tayo maging careful. No? At of course, habang nais po namin magpasalamat sa inyo sa pagsasama sa amin ngayong gabi. Wala akong idea ilan ang ilan dyan, pero maraming salamat sa inyong patuloy na pagsilip po sa amin every Thursdays po. Next week ho, malamang magbago ho ang aming schedule. Sana naman makatisod tayo ng weekend. Dala ng, alam nyo naman, bukod sa ginagawa ho natin ito, meron din tayong 9 to 5 job. So irregular, nakabase yun sa ating mga alam nyo na, rest day. So, ito yung pagkakataon na makasama po namin kayo at maraming salamat po sa pagsasama sa amin. At tuloy-tuloy ho tayo ngayon. Nang magandang gabi muna. At pasadahan muna natin mga balita sa loob at labas ng barangay. Ito ang Balitang Lagro Live. Ngayon, simulan muna natin siguro mula sa tatlo sa inaabangan nating mga ahensya na nagbibigay ho ng maayos na balita, konkreto at alam naman ho natin mapagkakatiwala ang source. Sa dami ho ng mga fake news ngayon, importante makahanap tayo ng mapagkakatiwala. May sustansya ba? Kaya simulan muna natin sa Manila Bulletin. Sa Manila Bulletin po, ayon po rito sa balita ho ni Jonathan Hiccup, naglabas po ang COMELEC ng mga listahan ng mga kandidato naman mula sa mayor, vice mayor at councilor sa Taguig sa darating na Mayo next year. No? At ayon nga ho rito, ang kakandidato raw po na mayor sa Taguig at nakalagay rito, independent candidate Brigido Licudine at ang kalaban niya, yung kasalukuyang mayor doon, si Arnie Cayetano. At ang isa na naman tata ng Nationalista Party at saka si Arnel Serafica ng Partido Federal Pilipinas. Ang makakasama nila sa Vice Mayor, yung kasalukuyang incumbent daw po na si Arvin Ian Alit of Nationalist Party at si Janelle Serafica naman sa Partido Federal Pilipinas at yung isang independent candidate na si Nelly Tanglao. Isa lang to sa maraming nag-file po ng mga kanilang kandidatura na humabol ho. Alam ko hanggang tong weekend ba ito? Last week na natapos. Ayan. At syempre, ilang distrito rin yan. Tulad din ng Quezon City yan. Sa District 1, District 2, may mga tatakbo rin ng mga congressman. Tsaka syempre, mga councilors din po. No? At yun yung mga ilan sa ating inaabangan. So, para lang ho sa Taguig, halimbawa yan, Brigido Licudine nga ho, Maria Laarni at Cayetano, Arnel Serafica sa Mayor, Vice Mayor Arvin Ian Alit, Janelle Serafica at Lenny Tanglao. Ayan, sinasabi ko, mga councilors, First District. Malamang ganito rin sa Quezon City. Hindi ko na ho papangalanan sa sobrang haba, pero sa pagkakabilang ho dito nakalagay ho ay First District pala yan, 31 candidates. No? 31 candidates, councilor naman sa second district. Mas marami rito, 37 candidates. Wow, dami. Samantalang sa atin sa Quezon City, wala pang actually official na na message. Ayan. At ayun, oo. At sa pagkakataong ito,
alamin na muna natin yung ilan naman po ng mga tatakbo naman, no, sa atin. Dito po sa listahan po naman sa ating sa pagkakaalam ko lang ngayon, ang tatakbong mayor, of course, yung si atin, si Joy Belmonte, si Mayor Joy, kasama si Gian Soto. Pero wala pang official, no, mga kabarangay, no? Unless meron kayo mai-post rito po para makatulong. At alam ko din na si Kong PM po, yung tatakbong congressman sa District 5 sa atin. Wala pa tayong official list, no? Pero dito nga ho, halimbawa po rito, ano ba hanapin natin, no? Total na pag-uusapan itong sa Quezon City, halimbawa, tumbukin na muna natin. Dali lang, hanapin lang natin. Wala pa po eh. Wala pang Quezon City. O late lang tong nabalit na ano ko. Kasi sa Manila, halimbawa, mga katoto, no? Ang daming tatakbong mayor sa Maynila. Raymond Bagatsing, si Isko Moreno, may ilang independent, yung kasalukuyang mayor si Hani Lacuna. At si Samber Sosa pala yung madalas sa ito ata yung jowa ni Rian Ramos, no? Pero yung pinapakita nito hindi lang dumadayo sa ibang lugar. So akala ko senator ang tatakbuhin nito. Sa vice mayor naman, si Yul Servo, yung kasalukuyang vice mayor po doon. At Chia Sam, siguro kamag-anak to ni Kim, no? Sa Marikina naman, si Marjorie Ann Teodoro, Luisa Fajardo. Sa Quezon City, mga kabarangay, alam ko lang si Mayor Joy. Hindi ko lang alam kung sinong kalaban po niya. Sa Congress din, si Kong PM, hindi ko lang alam ngayon sino pong makakalaban po niya. Anyway, yan po ang mga balita sa Manila Bulletin. Tumbok naman tayo ngayon sa Inquirer. Binalita naman po nila, medyo tungkol nga ho sa lumalabas na balita tungkol kay Julian San Jose na nag-concert sa simbahan, pero yung mga song choices daw po parang kine-question nila bakit daw po ganun yung song choices nasa simbahan sila. Pero in the first place, hindi ba dapat mag-concert ka ba talaga sa simbahan? Siguro dapat ang tinanong niyo po diyan yung nagpa-concert, no? Yung tao, tingin ko naman nagpunta ron para mag-render ng song. So kung hindi pala appropriate, sana sinala pala muna, no? Pero sa pagkakaintindi siguro nung kumanta, okay lang, no? At ganun pa man, natapos na rin lang yan, humingi naman ng dispensa, pero dapat ang questionin ho dyan, yung nagpa-concert mismo sa simbahan. Wala ba silang lugar na pwede pag-concertan, no? Ayan. At syempre, tumbok naman po tayo hanap tayo rito na isang magandang balita naman po. At saka, ayan. Oo nga ho pala, sundutan lang po natin, no? Ilan sa mga balita pinakita nga ho. Siguro, alam nyo na, Kuya Will, hindi ho lang ho si Doc Willie Ong, yung tatakbo ho bilang senador, no? Na nag-file na nga ho. At si Kuya Willie Revillame, tatakbo na rin po pala na isang senador din para daw po tugunan yung mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Ayan, official na po siyang na-interview rin ukol po dyan. Ayan. Ayan, yan yung mga ilan lang sa mga balita ngayon. Samantalang sa Philippine Star naman po, mga kabarangay, parang namumuo rin yung labanan. Duterte Nograles naman ngayon sa pagka-mayor. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tatakbo raw pong mayor at ang kanyang mga katunggali ay si Carlo Nograles na nag-file na ho ng kanyang kandidatura. Ayan. So, parang recycled lang ho halos lahat, no? Yung sabihin yung mga dating tumakbo, tatakbo muli. At wala ho tayo official pa list ng mga senador, pero ilan sa mga tatalakayin natin. At yun. At ang mga kwentuhan naman po sa loob ng barangay, mga kabarangay, no? Nagkaroon po ng ano bang matatawag mo nire? Hanapin muna natin yung mga balita sa balita naman sa loob ng barangay. Nagkaroon ng libreng gupit po pala kanina, no? 9 a.m. to 12 noon. Nakalimutan ko lang yung street kanina kung nasaan sila. Ayan. Pero sa mga pagkakataong ito, asan ba yung mga nagpo-post po kanina? Ayan, merong
Ayan, yung sorry, hindi pala sa loob barangay ito, pero gaganapin sa October 12. Nag-announce si Cap Leo, baka may mga gusto ng ticket, no? Magpunta lang sa barangay. Di ko lang alam kung meron pa. Meron kasing Cusick Laban, no, music festival sa darating na October 12, 1 p.m. po mag-open yung gates. Doon gaganapin sa Quezon Memorial Circle yung mga nagnanais, mga kuha ng tickets, makipag-ugnayan nila sa barangay. Kasi free naman po ito, pero gusto nila control yung crowd. So kung wala kang ticket, hindi ka makakapunta. Ngayon, kung gusto mo pumunta at wala kang ticket, makipag-ugnayan po tayo sa ating barangay. Yan, meron si Papa Leo pala rito. Ayan. At speaking of which, sa loob ng barangay, kudos nga ho pala kay XO Vince Tesoro. Kung nakita niyo ho yung post ng isang kabarangay po natin sa Balitang Lagro FB page, no? Yung medyo delikado to, no? Merong ahas, no? Iba talagang trabaho ng ating mga BPSO. Talagang para lang sa malulupit. Nahuli sa loob ng bahay sa may Haring Silangan. Congratulations po. Ingat po lagi, Papa Vince, no? Hindi biro yung ginagawa po nila. At ako, makita ko pa lang to, hindi ko nakakayanin to eh. Ibang klase. Ayan, no? Ingat lang po. Ayan. Tapos po, kudos nga pala sa Kabaro no nakaraan, nagpasumba po itong si Mr. Enzo Pineda. Meron kaya kasunod to, Yana? Oo, alamin natin kung may kasunod pa to. Nakakadalawa na sila, no? Na libreng pasumba. At saka yung hindi lang basta sumba, ha? Kung makikita nyo yung yung instructor din, yun yung sikat sa YouTube eh. Nakalimutan ko lang pangalan na. Ayan. Tapos kamakailan lang, kung hindi ko nagkakamali, kahapon yata si Dalisay nag-coverage doon sa may